Sisimulan ko ang aking suda sa pamamagitan ng isang anekdota na nabasa ko sa social media. Isang araw, nagtanong ang guro sa kanyang mag-aaral, kung mayroon akong isang kabayo at binigyan ko ito ng pangalan, ano ang pangalan ng kabayo ko? Tanong ng guro. Tahimik ang mga mag-aaral. Wala sa kanila ang nakaisip ng tamang sagot. Ngunit may isang mag-aaral na nagtanong sa guro, "Guro, kung hindi po namin alam ang pangalan ng kabayo mo, paano po namin masasagot ang tanong mo?" Hindi ang guro at sinabing, "Ang punto ng tanong ko ay hindi tungkol sa pangalan ng kabayo ko. Ang punto ay kung paano ninyo ginagamit ang inyong kaalaman upang malutas ang isang problema. Kung hindi nyo alam ang sagot, dapat kayong magtanong. Huwag matakot magtanong kung hindi nyo alam. Ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot, kundi ang tungkol sa pagkakaroon ng sapat na kaalaman upang malutas ang problema sa buhay." Sa ating punong bayang Ginoong Christopher R. Lizardo, sa ating pangalawang tagapamanihala Ginoong Fernando C. Macaraig, sa ating SDOD Chief Ginoong Pedro G. Pilonio, sa ating founder ng Rich for the Star Foundation, Ginang Flordelisa Z. Jansen, Department of Agricultural Program Coordinating Town Officer Ginoong Marcial T. Bustarga, mga pararangalan ngayong araw sa mga masisipag nating guro, unong guro, ulong guro, at mga minamahal kong guro. Mapayapa at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Narito ang mga datos at kaganapan sa loob ng isang taon ng aking pamamahala bilang isang tagamasid pang purok ng distrito ng Minalaba. Sa nakalipas na 2 taon, naranasan natin ang matinding pandemya na dulot ng COVID-19. Taong 2021 na nakabalik ang mga bata sa paaralan. Makikita sa datos na sa school year 2021-2022, mayroon tayong 4,227 na batang lalaki at 3,868 naman na mga babae na may kabuuang 8,095. Sa pagpasok naman ng school year 2022-2023, nagkaroon lamang ng 4,203 na lalaki at 3,778 naman na babae na may kabuuang 7,891. Sa kasulukuyan, may kabuuang 7,873 na binubuo ng 4,161 na lalaki at 3,711 naman na babae na pumapasok sa paaralan. Pagdating naman sa participation rate o net enrollment rate, meron tayong 95.71%, cohort rate 91.36%, dropout rate 3.98% at retention rate na 92.45%. Sa mga datos na ipinakita, lalo na sa enrollment, mapapansin natin ang pagbaba nito mula school year 2021-2022 hanggang sa kasalukuyan. Ito ay dahil sa mga sumusunod na kadahilan: paglipat ng tirahan ng ilang pamilya, kahirapan, at iba pang kadahilan. Ang ating puro, lalo na ang mga paaralan, ay patuloy na gumagawa ng paraan at pagsubaybay upang mapatas muli ang bilang ng mga mag-aaral na pumapasok lalo na ngayong school year 2023-2024.
Ang Kagawaran Edukasyon Region 5 sa pamumuno ng ating buting Regional Director, Ginoong Gilbert T. Sadsad, ay naglunsad ng Learning Recovery Continuity Plan o LRCP upang maituro ang mga kasanayan na dapat matutuhan ng mga bata sa panahon ng pandemic, lalo na sa literacy at numeracy. Ang mga sumusunod ay mga datos ng reading proficiency level sa primary. Sa baitang isa, 1,157 na mag-aaral ang naka-enroll. 1,149 naman ang kumuha ng pagtataya sa MTB. Mayroon tayong 109 na nasa full intervention, 359 na moderate intervention, 424 light intervention, at 257 sa med expectation. Sa baitang dalawa naman, 1,171 ang naka-enroll at 1,169 naman ang tinaya sa MTB. Nasa 89 ang full intervention, 393 ang nasa moderate intervention, 434 ang light intervention, at 255 naman ang nasa med expectation. Sa Filipino naman, ang nasa full intervention 82, moderate intervention 367, light intervention 525, med expectation 194. Dumako naman tayo sa baitang tatlo. Tatlong asignatura ang binigyan din dito. Una, ang MTB na mayroong 1,139 na mag-aaral na tinaya. Ito ay nanggagaling sa full intervention na 57, moderate intervention 300, light intervention 468, at med expectation na 314. Sa asignaturang Filipino, ito naman ang mga datos. Full intervention 63, moderate intervention 283, light intervention 568, med expectation na 225. Mapapansin natin sa baitang isa at dalawa ay walang asignatura English dahil ito ay nasa baitang tatlo. Ang nasa full intervention ay 103, moderate intervention 325, light intervention 561, at med expectation 149 na may kabuuang enrollment na 1,148 at 1,139 na kumuha ng pagtataya. Ito naman ang resulta ng reading proficiency level mula baitang 4 hanggang 6. Sa baitang 4, may kabuuang enrollment na 1,199 at lahat sila ay kumuha ng pagtataya sa PhilErie. Panimulang pagtataya o pretest, ang bilang ng nasa antas ng frustration readers ay 546. Sa instructional readers naman ay 226. Independent readers, 158 at non-readers ay 269. Pagdating naman sa post-test, ang nasa frustration ay 473, instructional 360, independent 312, at ang non-reader ay 52. Baitang 5, mayroong 1,236 ang naka-enroll at tinaya. Sa pre-test at post-test, ito naman ang mga datos. Frustration ay 565 at 394. Instructional ay mayroong 285 at 350. Independent, 196 at 451. Non-readers, 190 sa pre-test at 42 sa post-test. Dumako naman tayo sa baitang 6. Ang pre-test at post-test na resulta ay ang mga sumusunod. Frustration, 426 at 280. Instructional, 295 at 86. Independent, 224 at 388. At sa non-readers, 131 sa pre-test at 17 sa post-test na
may kabuuang 3,511 na enrollment mula sa baitang 4 hanggang 6. Hindi lang sa literacy ang binigyan ng tuon ng ating rehiyon, kundi pati rin ang numeracy. Sa ginawang e-numeracy assessment test, sa Key Stage 1, ito ang naging resulta. Sa pre-test sa Grade 1 ay may 37.59%. Sa Grade 2 ay may 35.87%, 31.49% naman sa Grade 3, 28.43% sa Grade 4, 25.88% sa Grade 5, at 29.28% sa Grade 6. Para naman sa post-test, sa Grade 1 ay may 55.47%, sa Grade 2, 35.87%, Grade 3, 43.21%, Grade 4, 41.13%, Grade 5, 40.01%, at sa Grade 6, 44.47%. Ang mga guro ay tagapagdaloy ng karunungan sa ating mga mag-aaral. Mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na bilang ng guro sa mga paaralan upang maibigay ang sapat na kaalaman sa mga bata. Mapalad ang distrito ng Minalaba sa pagkakaroon ng 8 Teacher 1 item, 2 lalaki at 6 na babaeng guro. Siyam naman ang lumipat ng paaralan hindi lamang para mapalapit sa pamilya, kundi maging mas epektibo sa pagtuturo. Sa ngayon, mayroon tayong siyam na Teacher 2, 13 Teacher 3, at isang Master Teacher 1. Layunin din ng ating pamunuan na patasin pa ang promotion rate ng kaguruan. 83 na guro sa ating purok ang nagpapakadalubhasa sa pagtuturo. 6 ang kumukuha ng doctorate degree at 77 naman sa master's degree. Para sa professional development ng kaguruan, ang ating purok at paaralan nagsagawa ng 6 na trainings o workshop at 112 na school lab sessions. Ang purok ng Minalabak ay nagpatupad din ng iba't ibang programa o gawain na ginanap sa ating purok na dinaluhan ng ating mga guro at mag-aaral. Noong January 2023, nagkaroon tayo ng District Science Quest at Induction of Science Officers. Pagdating ng February, ang ating mga mag-aaral at kaguruan ay dumalo sa mga sumusunod na gawain. Science Stars Camp, Kindergarten Festival of Talents, GSP World Thinking Day na dinaluhan ng 143 girls at 63 troop leaders, Council-wide World Thinking Day na dinaluhan ng 33 girls at 30 troop leaders. Sa buwan ng Marso, nagkaroon ng Kindergarten Festival of Talents, Performance Review at District GSP Camp na sinalihan ng 264 girls at 83 troop leaders. Sa pakikiisa ng ating purok sa mga gawain ng local government unit, tayo ay hindi nagkatubili na lumahok sa kanilang Buswak Street Dancing Competition noong nakaraang Abril. Investiture ceremony ang dinaluhan ng 48 troop leaders naman ang gawain sa buwan ng Mayo. Masayang nakilahok ang mga guro nagtuturo ng Filipino sa ginanap na pampurok na pagsasanay na dinaluhan ng iba't ibang paaralan, gayon din ng ilang guro mula sa pribadong paaralan ng Minalaba. Sinundan ito ng seremonya na magtatas ng bandila ng mga butihing punong guro at taga-ugnay pampaaralan sa Filipino na tinapos sa isang masayang salo-salo. Capacity building for Brigada Eskwela at gulayan sa paaralan coordinators naman ang naganap sa buwan ng Hulyo. Pagsapit ng Agosto, District Enhancement Training on Personality, Content, and Pedagogy of Key Teachers of School Mathematics Coordinators. Siksik,
liglig at umaapaw ang impormasyon na natutuhan ng mga magulang at guro sa mga tagapagdaloy ng nanay ko, guro ko. Pagmamahal sa inang kalikasan naman ang pinamalas ng mga namumuno sa paaralan, guro, Boy Scout at Girl Scout ang ginanap sa Coastal Cleanup Drive noong Setyembre. Joint BSP, GSP District Camp, Kid and Cup Pasig Club, Twinkler Playday, Star Revel at Twins Validation naman noong buwan na Oktubre. 4 na gawain ang naganap sa buwan ng Nobyembre. Una, ang National Award Ceremony at Certificate of Merit. Pangalawa, Reading Month Celebration. Pangatlo, Rapid Assessment Test Orientation. Pang-apat, gulayan sa paaralan at ang panghuli ay ang Child Protection Policy Seminar Workshop. Sa huling buwan ng taon, kasalukuyang ginaganap ang saludo dito sa bulwagang lokal ng pamahalaan ng Minalabak. Ito ang araw kung saan bibigyan ng parangal ang mga pulong guro, teachers in charge, dalub guro, tagaugnay pampurok, paaralan, non-teaching staff, at stakeholders na nagpakita ng natatanging nagawa sa kanilang katungkulan sa loob ng 3 taon. Ang inyong pong nasaksiyan ay ang mga kaganapan at tagumpay ng ating distrito sa loob ng 1 taon. Bilang taga-Masig Pampurok, lubos ang aking kagalakan at buong pasasalamat sa lahat ng sumuporta at nakiisa sa mga programa at proyektong ipinatupad. Hindi naging madali ang ating mga pinagdaanan. Subalit, naging magaan ang lahat dahil sa suporta ng bawat isa. Sa lahat ng mga guro, magulang, mga mag-aaral, at mga stakeholders ng mga paaralan, lalong-lalo na sa lokal na pamahalaan ng Minalabak, kayo ang naging daan upang makamit ang mga adhikay ng ating distrito at Departamento ng Edukasyon para sa kapakanan ng ating mga minamahal na mag-aaral. Mabuhay tayong lahat!